kumusta naman yung mga gamot ni Lola Linda? Yun ang problema kasi si ate nagutang na po sa 460. Doon na po daw sabi sumubayad sa may terminal. Terminal ng tricycle. Opo, kasi daw po dalagin po na. Dispatchadora siya doon no? Ako na kami, ako yung Ha? po. Pero po, pagkatapos ng bumalik, babayaran ko sa pagkakabay. Yung 2,000 na inutang mo, babayaran mo sa paglalabada. Si ate mo naman, nangutang ng pera sa 5,600. Mahal yun. Malaki ang bayaran nun. Araw-araw yung sisingilin siya dun sa terminal ng tricycle. So, kawawa din naman ang ate mo. Kasi kulit po kasi nakakapadala. Bakit? May sakit din. Subscribe to my channel. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga katuwang. Maghapon yung ulan, kagabi halos magdamag. Pero ngayon medyo gumanda-ganda po ang panahon namin dito. Ayan dito po kami sa De Longest Boulevard sa Daet. Ayan po si Mama El, mga katuwang. Nag-a-upload po ng aming video sa aming YouTube channel. Kaway-kaway, Mama El! Oy! 3 days na po kami. Tuwing umaga, dito po ang lugar namin para makapag-upload lang kami ng video, mga katuwang, sa ating YouTube channel, no? Tiyagaan lang, 2 oras, isang upload ng video, no? Ang importante, nakaka-upload. Pagkat ngayon po, wala pa rin kaming kuryente. Yung mga poblasyon dito sa amin, may mga kuryente na ibalik na yung kuryente. Yung mga poblasyon kasi andun yung mga commercial district, andun yung mga establishment. So inuuna yun, yung lugar na yun na may mga negosyo. Dito kasi sa amin, kami po ay nasa barangay lamang po. So kami po ay pangsyam na priority, no? Para maibalik yung kuryente. And kasama na po yung internet. Yung internet halos wala pa naman. May mga kuryente na yung iba, pero yung internet wala pa rin. Wala pa rin po, mga katuwang. So kami po ay sumasagap lang dito sa itaas ng tulay. Sumasagap lang po kami ng data para lang po makapag-upload. Ayan, so ayun, so yung mga napapanood nyo po sa ating YouTube channel, yan po ay pinagtiyagaan lang po namin ni Mama El. Tuwing umaga po rito, alas 5 pa lang po ng umaga, no? Hindi pa kami nagbe-breakfast. Umiinom lang po kami nung aming paboritong kape, yung JC Organic Barley, yung barley coffee. Pagkatapos diretso na po kami dito. Umuwi kami before 9 o'clock po ng umaga, no? Nung isang araw nakapag-upload kami ng 2 kasi mabilis yung data, no? Halos nag-3 oras lang po kami rito sa ibabaw ng tulay. Nakapag-upload po kami ng 2 video, mga katuwang. Yan. Salamat po. God bless. Thank you. Isang mainit na tanghali po, mga katuwang. Pupuntahan natin ngayon si Raisa May and Leia May, yung mga apo po ni Lola Linda. Nabalitaan po namin na mismong bagyo or pagkatapos ng bagyo, pagka umaga, malakas ang ulan, may hangin pa. Kanda kumahog yung magkapatid, si Leia May at Raisa May, para isugod sa ospital yung kanyang lola, si Lola Linda, mga katuwang. Sa ngayon daw, sa message na na-receive ko mula kay Leia May, kung saan-saan na raw sila nangungutang ng pera para pambili ng gamot ng kanilang Lola Linda, mga katuwang. Ang kanila daw pangako doon sa inuutangan nila ng pera para pagbigyan sila ay magpapakatulong sila, maglilinis ng bahay o maglalaba silang magkakapatid. Kaya naawa tayo at kaya ngayong tanghaling ito, mga katuwang, papunta po ako ngayon kina Leia May
Doon sa nga po ni Lola Linda, tingnan po natin, kumustahin po natin, i-update namin kayo sa kalagayan po ng magkakapatid habang yung lola nila, si Lola Linda, ay naka-confine po sa ospital, mga katuwang. Tara, mga katuwang. Uy, giba yung kapitbahay nila, oh. Gibang-giba yung kapitbahay nila, mga katuwang, oh. Oh. Wala nang bahay yung kapitbahay nila. Natira na lang yata ay kusina. Tignan natin. Wala na, kapitbahay nila. Ito rin, oh, kapitbahay nila, oh. Ito rin. Oh, yung kapitbahay din nila, oh. Oh, ayan, oh. Uy, maswerte itong bahay nila Lola Linda, mga katuwang, oh. Walang damage. Buong buo. Walang tao po. Tao po. Tao po. Sana andito yung magkapatid. Tao po. Tao po. Walang tao. Tao po. Nasa ospital pa yata si Lola Linda. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Wala yatang tao. Tao po. Wala. Walang nangyari sa bahay nila. Very good. Ang galing. Salamat naman at hindi na pinsala. Oh, Lea May, andiyan ka. Kala ko walang tao. Kumusta ka? Ito, laging puyat. Ha? Ano? Laging puyat sa ospital. Laging puyat. Sorry ha. Gigising mo lang yata o nagising kita? Ha? Nagising kita? Ay sorry. Anong oras ka umuwi? Ano? Paggabi kasi. Alas 10 po. Ha? Alas 10. Baya nagsakay lang ako. Diyan lang sa sentro. Pero tigtitaglak ako. Bakit? Walang sasakyan. Walang sasakyan. Naglakad ka mo lang sentro nga dito. Kala ilayo nun, Lea May. Kababain tao mo, baka mamaya kung ano mangyari pa sa'yo dyan. Ilang araw na sa ospital ang lola mo? Di ba? Sabi mo, a day after typhoon. O, di 5 araw na. Tagal na pala, no? Si Raisa May. Sa kabila po yun, kasi sabi nila sila daw po muna bahala. Sa kapitbahay dito. Buti may kapitbahay kayong tumutulong din naman. Pero naawa ako dito sa kapitbahay yung laging dumadamay din sa inyo, no? Sira, giba yung bahay nila. Ito nga lang. Ha? Ito lang po yung safe. Oh, ito lang yung hindi na ano. Oh, ang galing, no? Ay nako, ano to ning? Walang takip. Baka Hindi ko alam. kainin ng pusa. Kasi binagyo. Oo, ang daming hugasan ni Raisa May. Wala pa po baga kasi kuryente. Ah, oo, kaya walang ano. Hindi kuryente po kasi ang tubig. Ah, di kuryente yung ano nyo, yung pump, electric pump, ano? Di kuryente yung electric pump pala, so walang kuryente. Wala din silang tubig. Tagal na walang kuryente. Oo nga. Pero yung sa mga lugar, may mga lugar na meron na. Lalo yung mga nasa sentro. Sa uno pa lang po ang may... Oo. Sa Mga na, Buya. malayo kasi ito sa sentro eh. Sa amin din, wala din kasi malayo kami sa sentro. Oo. Eh, kumusta ang lola mo? Hindi pa po okay. Ha? Hindi pa po okay. Sinong nakabantay doon? Si ate po, siya na po nagpalis. Ang ate mo. Oo, ang lalim na ng mata mo, Neng. Laki na ng ibag. Ha? Laki na ng ibag. Ngayon, buti nga nagising ako. Kasi nga kagabi, di na nga ako nagbulos. Talagang biglang... Hindi ka na nakapagbihis galing sa ospital. Diretso ka na natulog. Agad ako. Para kaya. Ay, pambihira. Kumusta naman yung mga gamot ni Lola Linda? Yan ang nga po
problema kasi nga si ate nagutang na po sa 560. Doon na po daw siya mismo magbabayad sa may terminal. Terminal ng tricycle. Opo, kasi nga baga po dala doon po siya nag-ano. Dispatchadora siya doon, eh, ano? Ako naman po kami, nagtang lang din po ako ng dismay. Ha? Dismay po. Pero po, pagkatapos nila gumaling, babayaran ko po sa paglalabay niya. Yung 2,000 na inutang mo, babayaran mo sa paglalabada. Opo. Si ate mo naman, nangutang ng pera sa 5,600. Mahal yun. Malaki ang bayaran nun. Araw-araw yung sisingilin siya dun sa terminal Ano nga po. ng tricycle. So, kawawa din naman ang ate mo. Kasi kuya po kasi di nakakapadala nga po kasi Bakit? may sakit din po ngayon. May sakit din. May sakit po siya. Tsaka ang alam ko, may bali pa rin siyang malaki doon sa amo niya nung puntahan siya doon ni Lola Linda. Di ba? Para pamasahe pabalik dito yata. Oh, ay nako. Kawawa naman to mga katuwang magkakapatid na to. Walang maasahan kundi sila lang dumidiskarte para magkabili ng gamot ng kanilang lola, ano? Wala nang oras sa bahay. Ang oras mo talaga kasi kapag ano eh. Nagpapalitan kayo magkapatid ng ate mo. Kung abaga, maka ng oras sa Romindo. Wala halimbawa. Natagalogin mo din naintindihan yung Bicol, nag-Bicol ka. Wala ka ng oras sa bahay, siyempre. Naintindihan ka naman, siyempre, ng mga nanonood sa atin. Kasi nga, yung Lola Linda nasa ospital. Pang-5 araw na ngayon, sabi mo. Nagpapalitan kayo ng ate mo, pagbantay. Kasi hindi naman pa pwedeng pareho kayo magbabantay doon eh, no? Opo. Isa lang. Isa lang po dapat. So, anong oras ka pupunta doon uli? Na pong alas 12. Alas 12. Uy, pasensya ka na, Hana. Istorbo yung tulog mo. Pag-aalas 11:30 na, oh. Hindi, okay lang po. Kasi Gigising ka na rin lang naman, ano? Tapos, balik ka uli doon sa ospital. Ikaw na yung magbabantay. Ang ate mo naman, uuwi dito. Paano yung pagkain nyo? minsan di ba po, si Lola bibigyan ng Rasyon. rasyon, isa lang po. Oo. Kapag isa lang po, di ba may ulam na yan. Oo. Gawain po namin para makatipid. Oo. Magbakal na lang ng isang kanin, tapos satin si ulam. Siyempre, lipat magkabila ng ano. So, ang diskarte nyo, yung rasyon ng lola mo, may ulam na yun, bibili na lang kayo ng kanin sa labas. Yun ang pagsasaluhan nyo. So, tipid nga naman. Hindi. Ah. Ay, yung gamot. Mahal ang gamot. Kapag lalo na, kapag biglaan madating yung nurse, tapos may papabilihin sa... Reseta, ano? Pag wala sa pharmacy, lalabas ka kahit madaling araw. Kasi po, doon talagang puyatan talaga po. Hindi ka po Oo. talaga makakais. Ang reklamo pa ng mga pasyente, madalas wala talagang gamot sa pharmacy sa loob ng ospital. So, obligado yung pasyente bumili sa labas. Paano kung wala kayong pambili? Ano po, makikiusap muna kami kasi ito kagabi nga, Oh. sa hapon nga po, wala kaming kapera-pera, sabi ko, pinapabili kaming sabi daw, itong Dextrose. Niresetahan na kami na bakal ng suwero. Sabi niya, patingin ko sa pharmacy, sabi ko, pharmacy, pumunta ako sa pharmacy, wala daw po. Sabi ko, pumunta ako sa nurse na nagreseta sa akin. Sabi ko, pwede po, bukas na lang po paswerohan si Lola kasi nga po, wala pa po kami pera. Sabi ka nurse, sabi ito na ako. Hanap, ako na bahala. Ganyan din. Ah, okay, okay. So, nakiusap ka dun sa nursing station. Sa nursing station. Okay. Tagal-tagal na si Lola Linda, mga katuwang. 5 days na pala. Itong mga bata, itong magkakapatid na Rhea May, Raisa May, at yung kapatid, si Camille, ang siyang dumidiskarte, gumagawa ng mga pamamaraan para sa gamot ni Lola Linda. Pagkain pa nila ay pambihira. Yung Kasi pag punta mo sa bahay, talagang tutulog ka na. Kaya nga. Tumba na agad yung katawan mo. Tapos pag, gigising ka, no choice ka din. Talagang kailangan mo na pumunta. Kaya nga. Kasi talaga si Anto ka pa, Ning. Magkano inutang mo? Ha? 2,000. Ubus na.
paubos na din po yung inutang ni ate. Paubos na rin yung inutang ng ate mo. Magkano ang inutang ng ate mo? Okay din po, para silang po kami kang mahirap pinagbayar-bayaran tayo na po ang edad namin. Mabuti may nagpautang sa inyo. Naawa Pambili ng gamot ni Lola Linda, ano? Eh, sandali nga pala. Pagkitasig ka doon konti at masilaw. Ayan. Ano nga palang sakit ni Lola Linda? TV po. Ha? TV. Naglala din. Ito po ang time kasi sinunod sa hospital. Hindi na po talaga siya nakakalakad. Tapos nanginginig na po yung paa niya. May na yung boses niya, tapos nangingina po talaga siya, nanginginig yung kamay niya. Nagkaihi at tulog na po talaga. Tapos sabi ko kay ate, dalawa. Nagkaihi. Dalawa lang kami dito sa bahay. Oo. Lola tapos siya. Ay, hindi pala. Sila si Kulot at si Lola Si Raisa lang. May. Tapos ako nandun. Oo. Barangay, nag-ano po baga ng relief. Relief. May nagsabi sa akin na, uy, Lia, may ang lula mo. Sabi ko, anong lula ko? Nagkaihi, nagkadumi na. Kahit nasira at sinilas ko, dalagan pa din. Nakatakbo ka na dito. Dinala nyo na sa ospital. Tinawag ko po muna siya kasi di ko mapulog ang kakayanin niya. Ako lang. Sinugod po namin sa ospital. Okay. Ayun ang sabi ngayon ng doktor sa kalagayan ni Lola Linda. Actually, yung gamot niyan, pagka lumabas na yun ng ospital, ang alam ko, pupunta kayo ng health center, kukuha kayo ng gamot doon. Libre naman yan sa health center, yung gamot niyan eh. Sa loob ng 6 na buwang gamutan yan eh. 6 months straight na gamutan yan. Sabi nga sa akin. Pero syempre, Lea May, sabihin mo kay ate mo, kay Raisa May, na yung lahat na gamit ni Lola Linda sa pagkain, lagi niyong i-sterilize yun. I-separate niyo, ihiwalay niyo yung gamit niya sa yung baso, kutsarita, yung mga ginagamit niyang sa pagkain. Dapat may separate yung lalagyan, para hindi kayo mahawa. Opo, alis lang po. Kasi yung kainan niya dyan sa ospital, nakaano na sa amin. Nakahiwalay na, separate na. O yun, so ito pala yung mambira. Pero at least may bahay kayong nauwian after nung nag-evacuate kayo, di ba? Opo. Oo. Kasama mo si Raisa May tsaka si ate mo sa evacuation center. Neng, dyan mo to, ha? Makakatulong ito para hindi ka na maglakad. Sabi mo kagabi naglakad ka. Thank you po dito. Malaking tulong na rin po kasi yung pera na ni ate hindi nagagasasal ko din na ito. Thank you po talaga. Hindi po kasi namin alam po. Paglabas ni Lola may pera na. Nakakaano din. Siyempre di ka naman talaga din mawala sa isip mo po. May bibiliin pa po kasi kaming gamot. Biglaan din naman dating ng nurse. Hindi na po namin alam ko ano gagawin. Wala mamay manituwala sa mga nakakatahala po. Totoo yan. O, sige na, Neng, ha? Balitaan mo ako kung anong nangyari kay Lola Linda, Ako nga po, buti nga po. Yun, hindi na may nasira sa walang nasira sa bahay namin. Ang kapitbahay. Salamat kayo sa Diyos, At least, pagka uwi nyo rito galing sa evacuation center, buong-buo pa yung bahay nyo, Walang naging damage. Ganyan ako dasal ako. Nagdasal kayo. Tama yun. Wala naman. Pero pag uwi ninyo, si Lola Linda naman ang dinala nyo sa ospital. Ganun talaga. Mga pagsubok yan, Basta't lagi lang kayong maging matatag ng magkakapatid. Kasi, katulad niyan, siyempre si Lola Linda, tumatanda na, walang ibang dadamay dyan, kundi kayong magkakapatid. Sige na. Alis na rin ako, ha? Sige na po. Salamat. Pasensya ka na, naabala kita sa tulog mo, ha? Thank you po kasi nakakadagdag din po kayo sa mga problema namin. Like dun sa mga bayarin. Sabi na tutulungan niyo po kami. Thank you po sa mga sponsor namin. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po. Thank you po. Alis na ako. Babay na. Bye. Kaya po pala dito sa binigay mo kay Ekre na pera. Kahit konti, malaking tulong na po sa amin. Para hindi ka na maglakad, ha? Sa gabi, delikado yun sa'yo, ha?
napakalayo nito, lalakarin mo. O sige na, babay na. Babay na po. Okay. Ingat. Kami nilang hugasan, oh. Kasi yung kinugkukuha nila ng tubig dito, yung electric pump yun. Kaya wala silang panghugas. Wala din silang panluto. Sige na, Neng, alis na ako. Ang kapitbahay nila, sira eh. Bahay pero sila nakatayo. Thank you for watching.